At si Abraham ay matanda na, at lipas na sa panahon, at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala, sa pinakamatanda sa kanyang bahay, na namamahala ng lahat niyang tinatangkilik, ipinamamanhi ko sa iyo, na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita, at ikaw ay aking pasusumpain, alang-alang sa Panginoon, sa Diyos ng langit at Diyos ng lupa, na hindi mo papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga Kananeo, na siyang aking pinakikitahanan. Kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain, at sa aking kamag-anakan, at papag-asawahin mo roon ang aking anak na si Isaac. At sinabi sa kanya ng lingkod, sakaling hindi iibigin ng babae na sumama sa akin sa lupaing ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupaing pinanggalingan mo? At sinabi sa kanya ni Abraham, ingatan mong huwag ibalik doon ang aking anak. Ang Panginoon, ang Diyos ng langit, na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama, at sa lupaing aking tinubuan, at sa akin ay nagsalita, at sa akin ay sumumpa na nagsasabi, sa iyong binhi, ibibigay ko ang lupaing ito, ay magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo, at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. At kung ang babae ay ayaw sumama sa iyo, ay maliligtas ka rito sa aking sumpa. Huwag mo lamang pabalikin ang aking anak doon. At inilagay ng alilang katiwala ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon, at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito. At kumuha ang alilang katiwala ng 10 kamelyo sa mga kamelyo ng kanyang Panginoon, at yumaon, nadala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon, at tumindig, at napasa Mesopotamia sa bayan ni Nakor. At kanyang pinaluhod ang mga kamelyo sa labas ng bayan, sa tabi ng balo ng tubig, nang dakong palubog na ang araw, nakapanahunan ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. At sinabi, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ipinamamanhi ko sa iyong pagkalooban mo ako ng mabuting kapalaran ngayon, at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong kay Abraham. Narito, ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig, at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay nagsilabas upang umigib ng tubig. At mangyari nga, na ang dalagang aking pagsabihan, ibaba mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong banga, upang ako'y uminom. At siya'y magsabi, uminom ka, at paiinumin ko pati ng iyong mga kamelyo, maging siyang iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaac. At sa ganito, ay malalaman kong nagmagandang loob ka sa aking Panginoon. At nangyari, na bago natapos ang pananalita niya, ay narito, si Rebeka na ipinanganak kay Betuel, na anak ni Milka, na asawa ni Nakor, na kapatid ni Abraham, na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat. At ang babae ay may magandang anyo, dalaga, na hindi pa nasisipingan ng lalaki. At lumusong sa bukal, at pinuno ang kanyang banga at umahon. At tumakbong sinalubong siya ng alilang katiwala, na sinabi, makikiinom ako ng kaunting tubig sa iyong banga. At sinabi niya, uminom ka, Panginoon ko. At nagmadaling ibinaba ang banga sa kanyang kamay, at pinainom siya. At pagkatapos na kanyang mapainom, ay sinabi, iigib ko naman ang iyong mga kamelyo hanggang sa makainom na lahat. At ibinuhos na dali-dali ang kanyang banga sa inuman, at tumakbong muli sa balon upang umigib, at iniigib ang lahat niyang kamelyo. At siya'y tinitigan ng lalaki,
na hindi umiimik, upang maalaman kung pinagpala ng Panginoon ang kanyang paglalakbay o hindi. At nangyari, nang makainom ang mga kamelyo, na kumuha ang lalaki ng isang singsing na ginto na may kalahating siklo sa timbang at 2 pulsera upang ilagay sa kanyang mga kamay na may timbang na 10 siklong ginto. At sinabi, "Kaninong anak ka? Sabihin mo sa akin, ipinamamanhi ko sa iyo. May lugar ba sa bahay ng iyong ama na aming matutuluyan?" At sinabi niya sa kanya, "Anak ako ni Betuel na anak ni Milka, na ipinanganak niya kay Nakor." Sinabi rin niya sa kanya, "Mayroon din naman kaming saganang dayami at pagkain sa hayop at dakong matutuluyan." At lumuhod ang lalaki at sumamba sa Panginoon. At siya'y nagsabi, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na hindi inilayo ang kanyang habag at ang kanyang pagtatapat sa aking Panginoon. Tungkol sa akin ay pinatnugutan ako ng Panginoon sa daan hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon." At tumakbo ang dalaga at isinaysay sa sangbahayan ng kanyang ina ang ayon sa mga salitang ito. At mayroon si Rebeka na isang kapatid na nagngangalang Laban, at tinakbo ni Laban ang lalaki sa labas, sa bukal. At nangyari, pagkakita ng singsing at ng mga pulsera sa kamay ng kanyang kapatid, at pagkarinig ng mga salita ni Rebeka na kanyang kapatid na sinasabi, "Gayon sinalita sa akin ng lalaki, na naparoon siya sa lalaki." At narito, ito'y nakatayo sa siping ng mga kamelyo sa bukal. At sinabi niya, "Pumasok ka, pinagpala ng Panginoon. Bakit ka nakatayo sa labas? Sapagkat inihanda ko ang bahay at ang dako ng mga kamelyo." At pumasok ang lalaki sa bahay, at kinalagan ang mga kamelyo, at binigyan ni Laban ng dayami at pagkain ang mga kamelyo, at ng tubig upang ipaghugas ng kanyang mga paa, at ng mga paa ng mga taong kasama niya. At siya'y hinainan nila ng pagkain. Datapwat kanyang sinabi, "Hindi ako kakain hanggang hindi ko nasasabi ang aking sadya." At sinabi ni Laban, "Magsalita ka." At kanyang sinabi, "Alilang katiwala ako ni Abraham, at pinagpalang mainam ng Panginoon ang aking Panginoon, at siya'y naging dakila, at siya'y binigyan ng kawan at bakahan, at ng pilak at ng ginto, at ng mga aliping lalaki at babae, at ng mga kamelyo, at ng mga asno. At si Sara na asawa ng aking Panginoon ay nagkaanak ng lalaki sa aking Panginoon nang siya'y matanda na, at siyang pinagbigyan ni Abraham ng kanyang lahat na inaari. At pinanumpa ako ng aking Panginoon na sinasabi, huwag mong papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak na babae ng mga Kananeo na siyang lupaing aking tinatahanan. Kundi, paroroon ka sa bahay ng aking ama at sa aking kamag-anakan, at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. At sinabi ko sa aking Panginoon, sakaling hindi iibigin ng babaeng sumama sa akin. At kanyang sinabi sa akin, ang Panginoon, na sa harap niya'y lumalakad ako, ay susuguin niyang kasama mo ang kanyang anghel, at kanyang pagpapalain ang iyong lakad, at papag-aasawahin mo ang aking anak sa aking kamag-anakan, at sa angkan ng aking ama. Kung magkagayoy, makakakawala ka sa aking sumpa, pagkat ikaw ay dumating sa aking kamag-anakan, at kung hindi nila ibigay sa iyo, ay makakakawala ka sa aking sumpa. At dumating ako ng araw na ito sa bukal, at aking sinabi, O Panginoon, na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, kung ngayoy pinagpapala mo ang aking lakad na nilalakad ko, narito,
nakatayo ako sa tabi ng bukal ng tubig. At mangyari na ang dalagang lumabas na umigib na aking pagsasabihan, makikiinom ako sa iyo ng kaunting tubig sa iyong banga. At siya'y magsasabi sa akin, uminom ka, at iiigib ko pati ng iyong mga kamelyo, ay siyang maging babaeng itinalaga ng Panginoon sa anak ng aking Panginoon. At bago ko nasalita sa sarili, narito si Rebeka na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat, at lumusong sa bukal at umigib. At aking sinabi sa kanya, makikiinom ako sa iyo. At dali-dali niyang ibinaba ang kanyang banga sa kanyang balikat, at nagsabi, uminom ka, at paiinumin ko pati ng iyong mga kamelyo. Sa gayoy uminom ako, at pinainom niya pati ng mga kamelyo. At siya'y aking tinanong, at aking sinabi, kaninong anak ka? At kanyang sinabi, anak ako ni Betuel, na anak ni Nakor, na ipinanganak sa kanya ni Milka. At inilagay ko ang hikaw sa kanyang ilong, at ang mga pulsera sa kanyang mga kamay. At aking iniyukod ang aking ulo, at sumamba ako sa Panginoon, at pumuri sa Panginoon, na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na pumatnubay sa akin sa daang matuwid, upang kunin ang anak ng kapatid ng aking Panginoon para sa kanyang anak. At ngayon, kung inyong mamagandahing loob at mamatapatin sa aking Panginoon, ay sabihin ninyo sa akin, at kung hindi, ay sabihin din ninyo sa akin, upang pumihit ako sa kanan o sa kaliwa. Nang magkagayoy, sumagot si Laban at si Betuel at sinabi, sa Panginoon nagmumula ito. Kami ay hindi makapagsasabi sa iyo ng masama o ng mabuti. Narito, si Rebeka ay nasa harap mo. Dalhin mo at yumaon ka, at siya'y maging asawa ng anak ng iyong Panginoon, na gaya ng sinalita ng Panginoon. At nangyari, na pagkarinig ng alilang katiwala ni Abraham ang kanyang mga salita, ay nagpatira pa sa lupa sa harap ng Panginoon. At naglabas ang alilang katiwala ng mga hiyas na pilak, at mga hiyas na ginto, at mga damit, at mga ibinigay kay Rebeka. Nagbigay rin siya ng mga mahalagang bagay sa kanyang kapatid na lalaki at sa kaniyang ina. At nangagsikain at nangagsiinom siya at ang mga taong kasama niya, at doon nagparaan ng magdamag. At sila'y nagsibango ng umaga, at kanyang sinabi, suguin ninyo ako sa aking Panginoon. At sinabi ng kanyang kapatid na lalaki, at ng kanyang ina, matira ang dalaga sa aming ilang araw, 10 araw man lamang, pagkatapos ay paroroon siya. At sinabi niya sa kanila, huwag ninyo akong pigilin, yamang pinagpala ng Panginoon ang aking lakad. Papagpaalamin na ninyo ako, upang ako'y umuwi sa aking Panginoon. At kanilang sinabi, tatawagin namin ang dalaga, at uusisain namin sa kanyang bibig. At kanilang ang tinawag si Rebeka, at kanilang sinabi sa kanya, sasama ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama ako. At kanilang pinapagpaalam si Rebeka na kanilang kapatid, at ang kaniyang yaya, at ang alilang katiwala ni Abraham, at ang kanyang mga tao. At kanilang binasbasan si Rebeka, at sinabi nila sa kanya, kapatid namin, maging inakanawa ng yuta-yuta, at kamti ng iyong binhi ang pintuang bayan niyaong mga napopoot sa kanila. At tumindig si Rebeka at ang kanyang mga abay, at nangagsisakay sa mga kamelyo, at nangagsisunod sa lalaki, at dinala ng alilang katiwala si Rebeka at yumaon. At si Isaac ay nanggaling sa daang Beer-lahai-roi, sapagkat siya'y natira sa lupaing timugan. At lumabas si Isaac sa parang, upang magmuni-muni ng dakong hapon,
At kanyang itiningin ang kanyang mga mata, at kanyang nakita, at narito, may dumarating na mga kamelyo. Itiningin naman ni Rebeka ang kanyang mga mata, at nang makita niya si Isaac, ay bumaba sa kamelyo. At sinabi ni Rebeka sa alilang katiwala, "Sino yaong taong naglalakad sa parang na sumasalubong sa atin?" At sinabi ng alilang katiwala, "Yaon ang aking Panginoon." At kinuha niya ang kanyang lambong at siya'y nagtakip. At isinaysay ng alilang katiwala kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa. At dinala siya ni Isaac sa tolda ni Sarah na kanyang ina. At ipinagsama si Rebeka at naging kanyang asawa, at kanya namang sininta. At naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina.